years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Adi, ang pinakabago ngan labas nga mga notisya sa pangurason. Mga panitabo sa sulod ngan gawas sa naton nasod. Morning Report! Ngan yan na, Adi, ang iyo tag notisya. Maupay nga aga sa ingatanan kasanggayan. Adlaw kiti na San Bernes, Pizza 1, San Augusto, tuig 2025. Ganyan na diyan natin mga laro iluhan sa natong mga bago, mga dagkong asumat para yan ang adlaw. Street-level drug personality na dakop sa operasyon kontra droga dito sa Barangay Pilar, Oquendo Left River, Calbayog City. Siring ni PBBM, magdadamo pa ang supply sa karne nga baboy para maghamubo ang presyo sini. Mga Pinoy nawadan na pagtapodganispi Cheese Escudero sigun sa latest survey. DepEd babawion 100 milyones pesos sa mga eskwelahan ilarom sa Senior High School Voucher Program. Mga kurakot, hubya ug nakasimangot nga mga opisyalis ng gobyerno pwede niyog sumbong sa ARTA. Siring ni Senador Cayetano, kinahanglan ang radical change sa basic education sa Pilipinas. PBBM mabisita sa India sa sunod nga semana. Sa Langyaw, Russia, ginbayog sa 8.8 nga linog. Pilipinas ginpakulba sa tsunami. Amo to aton mga headlines, mga detalye katukiban masunod dayon. Ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala Mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Yan na sa mga detalye sa natin mga sumatunang na notisya lokal. Police report na dakop panusag nga kilalang street-level drug personality. Kasi alias Torx, 45 anyos, residente sa Barangay Carmen, Calbayog City sa usay nga operasyon kontra droga Tagtong Hulyo 28, 2025. Nahitabo ang operasyon banda alas 4:02 ang kulob dito sa Purok 1, Barangay Pilar, Oquendo Left River. Ginpangunahan ini sa Calbayog City Police, ilarom sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Denver L. Ribita, AP sa Calbayog City Police Station.
Kabulig ang First Samar Provincial Mobile Force Company yan Regional Intelligence Division 8 ilarom sa kompanya sa Cleo ngan may koordinasyon tigan sa PDEA. Usa nga pulis ang nagpanggap nga pusher buyer nga nakapalit sa ginatapan shabu sa kantidad ng 500 pesos. Rason agud dagmit madakupan suspect. Nakuha tigang sa iya ang tulog ka sachet sa ginatapan nga shabu, marked money nga kada nga personal nga gamit. Ginhimo ang marking ng dokumentasyon sa ebidensya sa mismo lugar sa insidente at ubagan sa mga opisyal sa barangay ng representante sa media. Ang suspektan niya na ado sa custody sa Gabay City Police Station nga napaviolence ang kaso pagdalapa sa RA 9165. Sumala kan Police Lieutenant Colonel Ribita ang madinaugon nga operasyon ang bungas ang duro-diritso nga pagtutok sa natong kapulisan kontra sa illegal nga droga. Ginagat ko gyapon na naton mga kababayan nga makiusa sa laban para sa mas talwas ngan tuway nga kalbayo. Payag pa sa Chief of Police. Sa iba pang balita, 5,000 nga mga kaganak sa Eastern Visayas kumarawat cash allowance kasumbay sa pagkumpleto sa nanay-tatay session. Sa detalye ug sa iba pang balita adi si Charmaine Pirito. Radyo Pilipinas Report. Sa pagpanguna sa Department of Social Welfare and Development DSWD, kasugbong ang lokal nga gobyerno sa Calbayog nakakaruwat family food packs ang matotal sa 479 nga mga parapangisda sa Calbayog District nga apektado sa malain nga panahon tungod sa habagat. Katuyuanan sa aktibidad nga mabuligan aton mga pamilya nga temporaryo waray makatrabaho tungod sa limitado nga pagpangisda darasan malain nga panahon. Padayon paghihapon ang relief operations sa ahensya para makakarawat ayuda at nahihibilin nga mga mangirisda nga naapektuhan sa habagat. Ang LGU Calbayog ang kasugbong sa DSWD sa koordinasyon sa aktibidad para masiguro ang hapsay ug sistematiko nga distribusyon sa ayuda. Balita sa Rehiyon 8. Matotal 5,014 nga mga kag-anak sa Rehiyon 8 Eastern Visayas ang nakakarawat tag 4,700 pesos cash allowance sa pagkumpleto sa 20 ka adlaw nga nanay-tatay sessions ilarom sa Tarabasa Tutoring Program sa Department of Social Welfare and Development DSWD. Matikang sa upat nga mga syudad, partikular sa Ormoc ug Tacloban sa probinsya sa Leyte ug Catbalogan ngan Calbayog sa probinsya sa Samar. Sugad man 12 nga mga munisipyo sa Samar, partikular sa Basay, Calbiga, Hinabangan, Yabong, Marabot, Matuginaw, Paranas, Pinabakdaw, San Jorge, Santa Margarita, Santa Rita ug Villarreal ang benepisyaryo sa programa. Gintitinguha sa nasabi nga learning sessions ang pag-empower sa mga kag-anak ug guardians ug masuportahan ang edukasyon sa mga kabataan ngan mapauswag ang family dynamics. Samtang adton 1,512 nga mga college students nga nagserbe como tutors ug youth development workers ang nakakarawat tag 8,550 pesos para sa 20 ka adlaw nga sesyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. 24.7 milyones sa Farm to Market Road Project pagdudugtong sa duwang nga mga barangay sa bungtos ng Katarmano del Samar. Sa detalye, usan iba pang balita di si Suset Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Manilang puson nga gindumara Hulyo 31 sa Calbayog City Sports Center ang cervical ngan breast cancer awareness and screening activity nga nagtutuyo nga magpakusog sa kampanya kontra cervical ngan breast cancer. Kining aktibidad ginpangunahan sa City Health Office o CHO nga nagpapahinumdom sa kahinungdanon sa panlawas sa kababayen-an.
libre and cervical nga breast cancer screening para sa nga tanan nga interesado ang lakip sa programa and follow-up care nga monitoring para sa mga pasyente nga posible magkinahanglan sa dugang nga pag-eksamin o pagtambal. Tumalakan City Health Officer Dr. Sylvia de Guzman, importante ang temprano nga paghibaro sa sakit kay mas masayon ini bulngon kon maagapan. Naghatag liwat sa keynote message si Mayor Raymond Uy na nagpahayag sa niya suporta sa kampanya na nagpasalamat sa CHO para sa padayon nga serbisyo para sa panlawas sa kababayan. Ining aktibidad inusa nga pahayag sa panindugan nga angay protektahan ng tagan sa prioridad ang kababayan labi na nga dako ni papel sa kaupayan sa panimalayingan komunidad. Dito naman sa bungto San Catarman, Northern Samar, padayon niya na ang construction sa Phase 4 sa Farm to Market Road nga nagdudugtong sa Barangay Pulangingan, Barangay Patikwa sa bungto San Catarman, Northern Samar sa pagpanguna sa DPWH Northern Samar 1st District Engineering Office. Kini nga proyekto naglalakip sa duha ka lane nga concrete road nga may 780 meters ang kahilaba, may 0.23 meters nga thickness and 3.05 meters ang kahilapad. May gihapon ini sa shouldering, excavation, canal, revetment, and reinforced concrete pipe culvert o RCPC nga may 26 meters ang kahilaba. Tumalakan District Engineer Alvin Ignacio, dako ini nga bulig sa mga paraguma nga diri na mag-anto sa lapak labi na kun mauran. Nagpasalamat naman ang mag-asawa nga si Constancia Loberiano and Perperencio Loberiano sa proyekto nga maihanan nira ginaampo tungod sa kaupay nga darasini sa transportasyon. 24.77 million pesos ang kabugusan nga kantidad sa proyekto nga ginpapatuman kabulig ang Department of Agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Yan na sa nato na mga notisya nasyonal. Nawara ang pagtapod sa publiko ng Senate President Chis Escudero. Samtang nagataas naman ang kumpiyansa kan House Speaker Martin Romualdez. Nakapagtala si Romualdez sa 57% trust rating sinin Hulyo hanggang sa 54% sa tong Abril. Naiba na naman sa 4% si Escudero tigang sa 55% sa tong Abril na naging 51%. Nakakuha si Romualdez ang giatasing kumpiyansa sa Visayas Region nga 66%, samtang nagitaan naman sa ginadako nga paghamubo si Escudero sa Balance Luzon nga 9%. Basta rin sa survey sa Nocta Research kay ginhimo tigang Hulyo 12 tubtob Hulyo 17. Sa mga panahon nga ginhimo ang survey, naging issue kan Escudero, naisuma 142 bilyones pesos nga insertion sini sa 2025 national budget. Sa nga Martes, igin diwara ni Escudero na nagsingit siya sa 142 billion pesos sa 2025 national budget. Sa nasabing survey, nagataas naman ang trust and performance rating ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Umangat sa 64% trust rating ni Marcos o 4 percentage point kapag hataas tikang sa naglabay nga survey. Sumakaliwat sa 62% ang performance rating sinitigang sa anay 59%. Samtang nahulog naman sa 54% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Sugad man sa performance rating nga naging 50% tigang sa anay 56%. Magpapabilin si Presidential Communications Office si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Iginkumpirma ni PCO Acting Secretary Dave Gomez nga waray niya karauta ang courtesy resignation ni Castro. Tungod kay maupay ang ginhimo sini sa ahensya. Ungay si Castro sa mga nagsumiter sa courtesy resignation. Sadton Hulyo 16,
Sa nibutang ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. si Gomez sa PCO bilang kapalit ni Jay Ruiz. Ginlaro naman ni Gomez na waray na siya iba nga iginbutang sa PCO kauman magsarangan balita nga ginkuha niya sira Ramon Ilagan ngan Samuel Porky Porcalia. Anay MRO ni ex-senator nga niya na Makati City Mayor Nancy Binay bilang Palace Press Officer si Castro. Namumuno sa koordinasyon ng paghatag sa official press briefings ng media engagements. Ngan obligado liwat siya maghatag sa pahayag ng klarifikasyon sa mga presidential engagement policies ng posisyon. Igduduso ni Senador Panfilo Lacson ang dagmit nga pagpasa sa Anti-Political Dynasty Act. Oman niya karoton ang chairmanship sa Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Siring ni Lacson, gin-offer sa iya ang committee chairmanship ni Senate President Francis Escudero nga iginagig ang Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III. Sumala pa sa iya na quote, I will schedule as soon as possible my anti-political dynasty bill and another bill also referred to that committee, sigon kan Lacson. Sa tunga Hulyo 1, otro nag-file si Lacson sa proposed bill nga magtutupad sa probisyon sa 1987 Constitution nga nagsisiguro sa patas nga oportunidad para sa serbisyo publiko at sa pagbawal sa mga political dynasty. Sa Senate Bill 35 o the Anti-Political Dynasty Act of 2025, bawal ang asawa o paryente tubdob sa second degree of consanguinity o affinity sa usang re-electionist incumbent nga na kandidato sa parehong syudad o probinsya sa pareho nga eleksyon. Inhulat nala ang bendisyon tigang sa Asian Development Bank agud matigangan na ang pagpapatindog sa Nabataan Cavite Interlink Bridge. Igin-share ini ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan sa radio interview sa kung naglabay pa lang ng Miyerkules. Yung Bataan Cavite Interlink Bridge na sabi ng ating presidente magsisimula ngayong taong ito, hinihintay na lang natin ang concurrence ng Asian Development Bank sa mga bidding na ginagawa natin, sumat pa ni Bunuan. Anytime, kapag natanggap namin yan, magsisimula na yung mga kontraktor doon pa sa sekretaryo. Ginbanggit luwat sa DPWH Chief nga upat pa nga contract package ang posible pa-bidding yan nga tuig. Ang 32.5 kilometers nga tulay sa nga magdudugtong sa Mariveles Bataan nga naay Cavite ang magresulta sa dako nga kaibanan sa biyahe tigang 5 oras nga mayigin 45 minutos na lang. Kauman ni basura sa Korte Suprema ang impeachment complaint sa Senado. Matapang nga ginyagan ni Vice President Sara Duterte nga ang mga hakog nga leader mao na nagpapalunod sa Pilipinas. Our country deserves better and we shall stand tall, strong and resilient against leaders whose greed will bring down our homeland. We deserve better doon sa Vice Presidente sa statement sa Hulyo 30. Igugmao nato ng Pilipinas para sa Diyos, bayan at bawat pamilyang Pilipino. Siring sa Vice Presidente, nga igintuturing nga frontrunner sa 2028 presidential race pero waray pa magatag sa pinal nga desisyon. Sa tunaglabay nga Bernes, ginbasura sa Korte Suprema ng impeachment complaint laban kan Duterte tungod kay natalapas daw sa konstitusyon ang pag-file sa masubra usang impeachment complaint sulod sa usa ka tuig. Upat nga impeachment complaint na naging-file sa Kamara de Representantes tikang Disyembre 2024. Tubtob Pebrero 2025 pero ang panupat ang iginsaka sa Senado. Nagpasalamat naman ang Vice Presidente sa iyang mga abogado ngan sa iba pa nga nag-file sa petisyon sa Korte Suprema para ipawarayan bisa ang impeachment complaint sa Kamara. To those whose voices rang out it indecent against persecution, thank you.
Their courage to speak the truth has been a source of strength, dugang pa niya. May nakikitan nga bukog sa tao sa lawas ang taal sa itong Hulyo 29. Sigun kan Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya, baga usa ka set, usa nga tao la ang nabilngan. Yun nang i-examine pa yan, siring ni Rimulya sa radio interview. Siring liwat niya nga mas madagmit nira matutudlok ang identity sa nabangkay tungod kay may kaupod nga ngipon. Sumala sa iya, nadiskubriyan ang bangkay sa sulod sa quadrinet nga parte sa gintutudlok nga lugar nga ginbibiling. Diri pa naman sira nagawas sa upat nga kwadrant nga igintakda nga bibilgon sa mga bangkay dugang pariya. Sumala sa sekretaryo, importante nga padayon ang pagdiskubre sa mga bangkay agud mapamatudan gin malalauman ang testimonya sa saksi nga nagsiring santo kay ginlabog ang mga bangkay sa mga pinanmatay. Ang mga mahanap dyan, hindi lang siguro krimen sa sabong. Sabi ko nga, maaring sa drug war, maaring ibang krimen na involved ang death squad nito na gumagawa ng trabaho pahayag pa ni Rimulya. Igdadayon sa Department of Education, DepEd, ang mga kaso, kriminal ng sibil, laban sa mga opisyal sa private schools nga nailalambing sa mga ghost student o maanumalya nga claim sa senior high school program. Sigun kan DepEd Secretary Sani Angara, maabot sa 100 milyones pesos na pondo sa gobyerno ang babawion sa mga private schools nga nagpulos sa voucher scam. Nag-file na po kami ng mga kaso, hindi lang sibil, para ma-recover yung bayad pati kriminal dahil mataas ang halaga na pinag-usapan dito. Hindi lang ito usapin ng pera, kundi usapin ng nawawala sa mga karapat-dapat na dapat tumanggap ng voucher na ito doon ni Angara. Sa inisyal nga pagsusuri sa COA, in question nira ang 65 milyones nga nagastos sa Government Assistance for Students and Teachers in Private Education, GASTE. Partikular ang Senior High School Voucher Program, pero waray naman makiti ang mga estudyante nga sumunod daw sa mga private schools. Siring ni Angara nga dirila 65 million pesos ang ginilanat sa DepEd kundi 100 million pesos tungod mas daw mapasira nga nadiskubrihan ng mga ghost students. Continuous ang aming investigation dyan at paano palakasin ang sistema para wala nang makakadaya nito. Hindi maganda na itong mga programa sa ating kabataan ay pinaglalaruan lang, dugang pa sa sekretaryo. Sa luyusan irregularidad, siring ni Angara nga dayon pagyapon ang senior high school program tungod mas nakatipid ang DepEd kung mag-aram sa private ang may estudyante. May savings na po tayo dahil mas mura ang private schools kaysa public kung minsan pulong pa ni Angara. Nag-amin na si Aga Party List Congressman Nicanor Briones na siya na nakuhaan sa picture nga nagkikita sa sabong sa sesyon sa plenaryo sa Kamara. Di representantes pinagisa niya cellphone kundi diri daw ungod nga siya ang naghuigo. Sumalagan Briones, nagpadara sa mensahe ang iya umangkon nga niya ini in open. Parte daw ang mensahe sa tradisyonal nga sabong nga niging pakita sa iya ang manok nga ilalaban. Siring niya nga waray tari ang manok nga naglalaban nga nini ang baga practice la para makitan ang galing ng manok. Waray diri daw siya maaram sa mga online sabong nga waray siya e-wallet. Nayuna sini nag-viral sa social media ang litrato sa duwa nga kongresista nga naghiling sa ira smartphone sa State of the Nation address ni PBBM sa tunga Lunes. Nakuhaan sa nabanti lensman nga si Jonas Sulit ang nakatalikod nga kongresista nga nagkikita sa online sabong sa iya cellphone samtang ano sa naman
Ang uyag nga bilyar ang giniginita sa iya cellphone. Antes ang pag-amin ni Briones umalma sa Sarangani Congressman Steve Chongbian Solon kauman matag sa mga post sa social media. Sumpay sa nusa nga kongresista nga nakuhaan sa video samtang nag-online sabong daw sa Kamara sa tunga Lunes. It has come to my attention that people are tagging my name to a viral post, so let me clarify this once and for all. I don't gamble, nor do I approve of online gambling, siring ni Solon sa usa nga Facebook post. Iginbayag ni Agap Party List Congressman Nicanor Briones nga magpo-file siya sa bill para may patubad ang total ban sa ngatanan nga klase sa online gambling ungay na ang isabong. Kung hindi rin lang kayang i-regulate, igawin ng total ban kasama na yung online sabong, siring ni Briones. Inigaw man niya mag-sorry nga naminon nga siya nakikitan nga nagiling sa sabong sa cellphone samtang gada sa sesyon sa Kamara samtang nagsusona si PBBM kundi siring niya diri siya naghoigo. Siring ni Briones nagpadara daw sa video message sa niyaw mangkon nga iya inigin open. Ginagda daw siya sa niyaw mangkon sa usa nga tradisyonal nga sabong nga ginpadadan siya sa video ug ipakita nga maupay ani Ramanok. Pulong pa ni Briones, diri daw siya maaram sa mga online sabong nga waray siya e-wallet. Ginagat ni Senador Alan Peter Cayetano ang 20th Congress nga umaksyon para sa radical change sa basic education ungay sa K-12 curriculum. Agud batunon ang maihana nga problema nga nakakapekto sa sistema sa edukasyon sa nasod. I think the task of this 20th Congress is really the radical change that is needed in the education sector. I say all of this with passion because I saw it before my eyes. Kung ano yung successful at ano ang mga dumudurog sa ating sistema. The solution is there but we have to be radical. Pulong ni Cayetano sa Senate floor. Kasan kulup nga lao, Hulyo 30, iniyan baton ni Cayetano bilang chair sa Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education and co-chair sa Second Congressional Committee on Education, EDCOM 1. Sa privilege speech ni Senador Paulo Benigno Bam Aquino, parte sa basic education kundiin ginbanggit ang mga issues sa K-12. Sigun kan Cayetano, ang kakulangan sa mga classroom sa bugos nga nasod nga umabot sa 165,000 ang pwede sulbaron sa Kongreso. Ilagi sa desisyon sa education budget. Inpuna liwat niya ang mga napalya nga panaan sa K-12. Ungay, ang sa mga specialized track para sa mga high school students kan pagbalhin sa general education subjects ikang kuliyo sa high school agud pagutiayon pa haliputon ang kuliyo sa tulo ka tuig. The promise in K-12, even in first year high school, junior high school, there's already a track. Another promise is that for the GE subjects, we'll transfer that to high school so that the colleges are promised to be cut to 3 years. Sumala sa iya. Diri ni ang unang gayon nga gintipahan ni Cayetano ang programa K-12. Sa tunga 2013, san ipasa ini bilang balaod usa siya sa mga senador nga bumutos kontra dinhi. Ginutro niya ang iya posisyon sa tunga 2022 kundiin ginsusnan niya ang matamlay nga implementasyon sa K-12. Siring pa niya, we have to either i-suspend ang K-12 for 5 to 10 years until we have enough resources or fund the K-12 now as it was envisioned. Gintagan doon liwat niya nga napunot dulo sa krisis sa edukasyon mauwan sa basic education. Sumala sa iya na kadugang sa problema ang kakulangan sa oras sa pag-aram sa mga estudyante ng mga kakulangan sa mga magturutdo ng pasilidad. Walong ang mga preso
ang nakapuga tingin sa Batangas Provincial Rehabilitation Center sa Barangay Malainin, Ibaan, Batangas, kauman nira tutukan sa Nice Peak nga nagaon ang pusil sa Lusanga Prison Guard sinin Lunes sa naga Hulyo 28. Pero sigun sa PNP, nagsurrender na tanan ang mga pumuga kauman na nira man hostage anay san usa nga pampasahero nga bus sa Star Tollway sa may boundary sa Santo Tomas City ng Tanawan City sa Batangas, San Udto. Sigun sa inisyal nga report nga nakarawat sa Nibaan Municipal Police Station banda alas 10 sa naga, ikan sa Provincial Jail, naitabo ng insidente samtang iniiskortan sa nusang gwardya ng mga preso pagkado sa public utility room. Tigda daw gintutukan sa Nice Peak sa nusa sa mga preso ang gwardya nga ginagaw ang service firearms ini. Ginpanimulsa naman sa iba pa nga mga preso ang higayon nga dudrungan sira pumuga pakadto sa direksyon sa barangay Kilyo, Ibaan. Naabot nira sa highway nga kumando ano sa nga umagi nga bus. Adayon pa ang investigasyon sa panhitabo sinila nga naglaway nga June 27, 2025 inaguraran ang nasabi nga pasilidad. Walang patayan, Remulla believes sa drug war ni PBBM. Igindida ni DILG Secretary John Vic Remulla nga epektibo ang anti-drug campaign ni Pangulo Bongbong Marcos san waray daw ginpanmatay nga miskin sino. Sa panupat nga State of the Nation address niya sa Lunes, igindida ni Pangulo Marcos nga masubra 153,000 ang nadakop sa kampanya kontra droga sunod lasan tulo ka tuig. Tanding daw sa mga nadakop sa panahon ni Yanay Pangulo Rodrigo Duterte. Dugang pa sa Pangulo, pasubra 83 bilyones pesos na kandidat liwat sa droga ang narikopo. The drug war is working without killing anyone. Diri kinahanglan patayon ng tao para magdaog sa drug war, doon pa ni Remulla. Sering liwat sa sekretaryo nga matagumpay nga gintapos sa PBM administration ang reward system nga daan daw nagduso sa katiwalian ng recycling sa droga sa mga pulis. Sigun kan Remulla, ang reward system ang nagduduso sa mga drug enforcer nga maging sobra agresibo nga umaabot pa daw sa panmatay sa suspect ng pagtanom sa ebidensya para la makakuha sa cash reward. Ginagad sa Anti-Red Tape Authority, ARTA ang publiko kay sumbong sa ahensya ang mga kurakot ng opisyal ng mga huybubya ng nakasimangot nga empleyado sa gobyerno. Sa post-SONA discussion sa ring ni ARTA Director General Ernesto Perez nga makakalaom man publiko nga malaksi nga maksyonan ang mga sumbong tungod ang karuyag ni PBBM mao ang maihatag ang malaksi kan maupay nga serbisyo publiko. Ang siring daw sa Pangulo sa mga tiwali nga opisyal sa gobyerno, mahiya naman kayo. Tungod kay damo paghapon daw nga kurakot nga public officials pati na aton mga ordinaryo nga empleyado nga nakasimangot nga diri dayon nga nasikaso na mga mulupyo nga may transaksyon sa gobyerno sa bagong Pilipinas ay bawal ang tamad, nakasimangot at corrupt public officials. Isumbong natin sila, iarta ninyo sila at makakaasa ng isang mabilis at magandang serbisyo publiko. Sering pa ni Perez nga klaraduan mando sa Pangulo sa tanan nga ahensya nga pakusgonan mga programa sang nitinian ginihimo sa iya ahensya. Titigangan na ang paglilimpyo sa lubnganan. Yan ay Pangulo Corazon Cory Aquino sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. Iniyan bilang parte sa pag-andam sa iya 16th death anniversary. Yan ang adlaw Agosto 1, 2025. Mahinunduman
Pumanaw siya kauman ang pakikig-ato sa sakit niya nga advanced colon cancer sa tunga 2009 sa edad nga 76. Si Cory Aquino ang pan-11 nga presidente sa Pilipinas ngan siya liwat ang kauna-unahan nga babae nga nahingalingkod sa nasabi nga pwesto. Iginbutiyag ni Harry Roque nga diri na gintutugutan si Hanilet Abancena, long-time partner. Yan ay Pangulo Rodrigo Duterte nga magbisita sa detention cell sa ICC. Sa radio interview sa ring ni Roque nga nasusubo si Abancena, kauman ipaybaro nga kansilado ang mga nakatakda nga pagbisita niya kan Digong sa tunga Bernes pati na sa Lunes ngan Martes. Yan nga simana. Wala pong opisyal na dahilan kung bakit na-cancel ang mga pagbibisita na ito. Mula ng huling nakadalaw si Ma'am Hanilet last Wednesday, pag-isang linggo na walang dalaw. At syempre, hindi naman maalis sa pamilya na sila ay mabahala dahil 80 anyos na si Tatay Digong doon pa ni Roque. Saya na si Duterte ang nakadetiner sa The Hague, Netherlands ng padayon ng imbestigaran o sumpay sa madugong nga war on drugs sa liya administrasyon. Bilang baton sa padayon nga pag-uminto sa presyo sa karne sa baboy, papakusog sa gobyerno ang lokal nga produksyon pinagi san pandistribuyer sa mga biik ngan inahin sigun gan PBBM sa iya naglabay ng State of the Nation Address SONA. Bilang pangunahing solusyon sa mataas na presyo ng baboy, ipinalalakas natin ang ating lokal na produksyon. Nabigay tayo ng mga biik at inahin. Nagpatayo rin tayo ng mga biosecured facilities pahayag San Presidente. Igang Hulyo 2022 tubtob Disyembre 2024 na i-distribute na sa Department of Agriculture ang 136,267 nga mga biik dan 800 nga mga inahin sa iba-iba nga panig sa nasod. Nakabulig ini sa masobra 52,000 nga magbababoy nga napiktaran sa kakulangan sa supply nga epekto sa African swine fever. Upang lubos na pababain ang presyo ng karne, nagsimula ng magbakuna laban sa ASF at palalawigin pa natin ito ng pagbabakuna sa lahat, dugang pa ni Marcos. Sa datos na ito na Hunyo 6, sumabot na sa 49,368 nga doses na nai-inject nga bakuna sa Luzon. Padayong liwat nagtitindog ang gobyerno sa mga biosecured facilities sa mga probinsya nga grabe na apektaran sa ASF. Ginpuna ni Senador Panfilo Ping Lacson kakulop ang mga ipokrito ngan ipokrita nga umungay sa palakpakan sa patama ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na mahiya naman kayo sa iya State of the Nation Address parte sa pangungurakot sa flood control projects. I would like to think that the standing ovation during the President's SONA meant that there were still members of Congress whose hands remain unsullied by grease money from the graft-ridden flood control projects. The others who also uploaded were simply shameless hypocrites. Mga waray awod, siring ni Lacson sa iya X account. Sa interview naman sa radio, punto ni Lacson nga natigdaan ang mga ipokrito sa yagan San Pangulo antes umungay sa palakpakan. Nabigla kaya na papalakpak na rin ang iba nga. Pinagmamasdan ko, lumilinga-linga bago tumayo. Siring ni Lacson, ako gusto ko pa rin maniwala na marami-rami naman doon sa audience na hindi nadumihan ng grasa ng pera ng flood control projects. Marami doon, kaya ang pumapalakpak doon at sumama sa standing ovation, totoo yan, natutuwa sila. Pero marami din naman doon na nagpapalakpak. Talagang sabihin nating shameless na ipokrito at ipokrita, dugang paniya. Sa naruan sa komento sa bill sa pirang kongresista, nga ipatawag ang opisyal sa DPWH sa Congressional Inquiry sa Flood Control and Management Projects. Pumaton si Lacson, naku po,
Nanawag ang liwat sa Lacson nga dapat independent ang pag-audit yan pag-imbestigar sa mga flood control projects labi na katungod ang publiko anandang bumulig sini. Samtang igin doon ni Lacson nga investigasyon nga igin mando sa Pangulo ang diri angay malimitar sa DPWH. Ganay sumat may alokasyon nga haros 2 trilyones pesos para sa flood control projects tikang 2011 kundi waray mapugni ang baha. Pwede siguro itas ng Pangulo yan. Pero dapat may kahalong civilians, hindi puro taong gobyerno kasi ang percepsyon, lalo kung DPWH din at sangkot ang ibang tauhan, baka ma-whitewash ito. Baka ang report na ibigay sa presidente ay sanitized, hindi makatotohanan, pulong pa ni Lacson. Nakatalaan magbiyahe si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 5 diyas ng state visit sa Republic of India, tinikangan Agosto 4 tubtob Agosto 8. Ang state visit sa Pangulo ang basar sa imbidasyon ni Prime Minister Narendra Modi. Una, pumakadto ang Pangulo sa New Delhi ng kauman, mabiyahe ni sa Bangalore para makigag-meeting sa mga negosyante sa duwa nga syudad. May higayon liwat ang Pangulo nga makikita ng makaupod ng Filipino community sa New Delhi. Agud ibalita sa era ang mga naitabo sa nasod ng mga ginhimo sa niya gobyerno. O urhe nga presidente nga nagbisita sa India mao si Anay Pangulo Gloria Macapagal Arroyo sa tuong October 2007. Usa nga bago nga low pressure area nakikitan gawasan Philippine Area of Responsibility kakulop sigun sa Bagasa. Sumala sa report sa Bagasa, kakulop sa Naga, ang LPA anada sa karayon nga 1,000 kilometros sa nilaga nga parte sa Luzon. May katamtaman naman daw ini nga tsansa nga maginusa nga bagyo sunod sa masunod nga 24 oras. Ginsasagdunan liwat sa Pag-asa ang publiko nga magpabilin nga updated sa report sa panahon. Sa Langyaw, Russia, inimbal ng magnitude 8.8, Pilipinas pinakaba sa tsunami. Kinbayog sa nusa nga makusog nga magnitude 8.8 nga linog ang sinirangan nga parte sa Kamchatka Peninsula sa Russia kakulop sa Naga. Kasan kulop sa Naga nga nagduso sa haluag nga tsunami warning sa iba-iba nga parte sa Pacific region. Sigun sa United States Geological Survey, mas halarom sa 20.7 kilometers ang linog yan ginsundan ini sa serye sa makusog nga aftershock. Sa inisyal nga report na rubat anusa nga kindergarten sa Petropavlovsky Kamchatsky samtang gintutukib pa ang matotal nga perdidas ngan kung namatay o nasakitan sa insidente. Nagpagawas liwat sa tsunami alert ang mga nasod sa palibot sa Pacific Ocean, ungay ang Russia, Japan, Indonesia nga Pilipinas. Ginbawi waray pagiya. Kinmanduan liwatan mga insidente ang mga residente sa coastal area nga mag-evacuate dayon sa mga tagas nga lugar bilang pagirot. Sa Kamchatka na ilista ang tsunami nga may kaytason nga 3.4 metros nga nagdurot sa pagbaha sa bungto San Severo Kuris nga may 2,000 nga mga residente. Sa Japan, nabatliwat ang epekto sa linog kauman may tala ang unang tsunami waves nga may katason nga 30 centimetros sa Hokkaido, Japan. Nagbabala ang mga otoridad sa posibilidad nga mas dagko nga mga balod na gawas-liwat sa tsunami warning ang US para sa Alaska nga Hawaii samtang iginpailarom sa tsunami watch ang Guam ng iba pa nga isla sa Micronesia. Sigun sa tala, ini ang panunom nga pinakamakusog nga linog sa kasaysayan sa kalibutan. Sa kasaysayan, sugad nga kakusog sa linog, ang sumunod la sa mga paperwisyo nga pagbayog sa Chile sa tunga 2020, magnitude 8.8 ng Ecuador sa 1906. Sitwasyon sa Pilipinas. Sigun sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, waray banta sa maperwisyo nga tsunami sa Pilipinas kasunod sa linog sa Russia. Sumala waray nakadugangan nga aksyon nga kinahanglan ikan sa publiko pero ginsagdunan ang mga
ada sa baybayon nga lalawigan nga maging mapagmatsyag sa anuman abnormal nga pagkiwas sa tubig dagat. Partikular nga ginbabantayan ng mga lalawigan na katubang sa Pacific Ocean sugad sa Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas. Yan pira nga parte sa Mindanao sugad sa Surigao, Davao Provinces, yan Dinagat Islands. Pangatapusan sa kamutangan sa panahon sumula sa pag-asa, habagat na kaapekto sa Luzon nga nakibisayan. Ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet ngan Zambales, madampog ang kalangitan nga may patsarang uran-uran ngan pagdulugdog pagilat tungod sa habagat. Ang Metro Manila, the rest of Luzon and Visayas, medyo madampog ngadto sa madampog ng kalangitan nga may talagsa nga pag-uran-uran ngan pagdalugdog pagilat tungod sa habagat. Sa Mindanao, medyo madampog ngadto sa madampog ng kalangitan nga may talagsa nga pag-uran-uran ngan pagdalugdog pagilat tungod sa localized thunderstorms. Ang extreme northern Luzon, katamtaman ngadto sa danay makusugan huyop sa hangin ng direksyon southwest. Ang western section sa Luzon, katamtaman ngadto sa danay makusugan huyop sa hangin ng direksyon southwest. Iba nga parte sa nasod banayan ngadto sa katamtaman ang huyop sa hangin ng direksyon south to southwest. Sa temperatura, pinakataas alas 2 ang kulop, 31.9 degrees Celsius. Pinakamubo alas 2:30 ang kaagahon, 27.8 degrees Celsius. Relative humidity, pinakataas alas 8 sa gabi, 80%. Pinakamubo alas 11 sa aga, 63%. Ang high tide, alas 3:08 sa kaagahon, 0.84 meters. Ginataas ang tubig. Ang paghubas, alas 10:04 sa aga, 0.54 meters anig hamubos ang tubig. Ang sunod nga pagtaob, alas 2:42 niyan nga kulop, 0.65 meters anig taas ang tubig. Ang low tide, alas 8:18 niyan nga gabi, 0.46 meters anig ubos ang tubig. Ang adlaw sumirang ganina alas 5:39 sa naga, matutunod alas 6:25 niyan nga gabi. Amadton kabugusan sa morning report para yan na nga una nga adlaw sa bulan sa Agosto 2025. Biyernes sa ngaran sa nakon mga nakaupod sa kontrol, Engineer Francis Marnie Balbes, Ezra Taro, ini ang iyutag notisya. Jean Navilon, nagpapasalamat maupay nga aga sa iyong katanan. Iyo pala na ibatiyan ang pinakabago ngan labas nga mga notisya. Halad, serbisyo publiko sa niyo istasyon. DYOG, Radio Pilipinas, Kalbayog. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.